Hello again mga tropa, ito na tayo sa chapter 2 ng ating video series about higher order differential equations. Now, if bago ka pa lang sa channel ko at hindi mo pa napanood yung previous video, si chapter 1, nilagay ko yung YouTube link sa baba. Check mo lang sa comments. If ang habol mo naman is yung next chapter in Laplace, you may skip this video. Nilagay ko din yung link. Okay? Pero kung interesado ka sa chapter na to, stay tuned. Simula na tayo. Okay, let's proceed sa discussion ng homogeneous equation. Now, hindi naman talaga siya komplikado. Simple lang siya. Burden and convenience. Magbigay lang ako ng intro. Una, familiar pa ba kayo sa form na yan? Baka nakalimutan niya na. Okay, ang form na yan ay ang ating general form ng second order linear homogeneous differential equation. At medyo komplikado ang pag-solve niyan, pero sa akalain nyo at hindi, ang pinaka-solution niya, ang pinaka-ending is something like this. Yan lang. Itang sa tropa. Bakit daw ganyan? Paano siya na-derive? Actually, sa pagbabasa ko, so far, sa pagkakaintindi ko sa mga nabasa ko, hindi rin nila alam eh. Parang dating sa akin, it's more on trial and error. Oh, I mean, kung gusto nyo, kayo basahin nyo rin tong aking mga references. Pero so far, sa pagkakaintindi ko, nakuha lang nila yung value na yun via trial and error. At makita nyo naman this is akong video ko na legit naman yung solution. Balik tayo sa topic ha. So, dito sa general form, pwede pa siyang i-breakdown into something simpler. Kasi sa totoong buhay, mostly, yung mga forms na yan is gumagamit ng coefficients na constant lang. Walang variable na t. Katulad na nakikita nyo sa screen. Makikita nyo rin sa sample mamaya. Yun nga, pag constant na coefficients, second order linear homogeneous, constant na coefficient, pwede ko siyang i-breakdown pa sa kanyang form. AR squared plus BR plus C is equal to 0. R squared R. X squared X. Saan nyo narinig yan? Tama. Sa algebra, it's actually a quadratic equation. Itong form na to is ang tinatawag nating auxiliary equation o characteristic equation. At tama kayo sa narinig nyo, yung differential equation ay pwede nating i-convert into a linear equation. Basta constant ng coefficient. Oh, good question. Bakit kailangan ko i-convert bilang isang linear o quadratic equation itong nasa screen? Quadratic, hindi linear, sorry. Kasi, itong algebraic form, itong quadratic equation is, paano ba natin sinasolve? Sige nga, paano ba tayo nagsisolve ng quadratic equation? Tama. Gumagamit tayo ng quadratic formula at kinukuha natin yung roots. At ano ba yung mga set ng roots na nakuha natin? Nahati siya sa tatlo actually. Una, yung pinakasikat, yung distinct real roots. Pangalawa, yung repeating. Pangatlo, sige nga, ano yung pangatlo? Tama! Yung complex, yung may imaginary. At in this way, dahil nakukuha natin yung roots, mas madaling makuha yung solutions. So, dun lang muna, set up ko lang sa ganun. Basically, kapag constant na coefficient, pwede ko i-convert yung second order differential equation into an algebraic form, quadratic in particular. Tapos kukunin ko na lang yung roots. Oh, simple lang. Okay. Ngayon, magbigay lang ako ng spoiler, baka sa ibang nanonood nalilito. Yung R is the same as X. Ginagamit ko lang na variable is R kasi hindi na ginagamit na variable ng mga reference books ko. At malamang sa malamang, hindi nyo ginagamit na variable ng reference books nyo. Pwede nyo siyang convert sa X kung di kayo sanay sa R. Okay? Okay. Mag-solve na tayo. Magsimula ako doon sa pinakamadali. Kay distinct real roots. So, sa pag-solve ng distinct real roots, obviously, yung makukuha nating sagot is unique. At dahil quadratic yan, dalawa yung makukuha nating sagot. Kaya nga distinct. Tulad ng r squared plus 8r plus 15. That's nga negative 5, negative 3.
At r squared plus r minus 1, rather 2. Ang roots nga ay 1 at negative 2. At sa solving ng DE, if ang roots natin is distinct and real, yan yung gagamitin nating equation. Or rather, yan yung form ng general solution. Yung makukuha nating r, r1, r2 ang isa-substitute natin dyan. Simple lang. Para mas malinaw, papakita ko ng sample. Gusto kong kunin yung solution sa differential equation na to. Y double prime plus 5y prime plus 6y equal to 0. Pero unang tanong, second order homogeneous linear equation ba siya? Okay, yes. Emphasis ko lang, if hindi na-meet yung mga kondisyon, hindi pwede itong solution na to. So una, dapat second order homogeneous linear siya. Pangalawa kong tanong, constant ba yung mga coefficients niya? Okay, tama. Constants ang mga coefficients. Walang nahalong variable na t. 1 kay y double prime, 5 kay y prime, at 6 naman ang kasama ni y. So specific yung condition na yun. Kung okay naman, na constant ang coefficients, pwede na ako mag-proceed sa step 1, which is i-convert ko siya sa auxiliary equation, or basically i-convert ko yung DE papuntang algebra. At ito yung form. Ngayon, pasa ko sa inyo, saan ko nakuha yung r squared? Tama, nakuha ko siya mula dun kay y double prime. Follow up, bakit squared? Kasi nga, double prime, tama. Second derivative, squared. Yun ang representation sa auxiliary form. Yung kay 5r, bakit r lang? Tama, kasi y prime lang ang nakasulat dito. First derivative. Last question, bakit pagdating dito, kay 6, kung nakikita yung cursor, pagdating kay 6, wala na siyang kasamang r. Okay, kasi dito sa taas, ang kasama ng 6 is y, hindi derivative ng y lang. Kaya wala siyang kasama. So basically, yung r dito represents the derivative functions, yung mga y primes. Kapag di siya derivative, wala naman nag-exist na r. So yun lang, simple lang. Once na na-convert ko siya sa kanyang auxiliary form, magpuproceed na ako sa step 2. So for r, at this point, hindi na D ang ginagawa natin. Algebra na. Pasa ko sa inyo, since algebra to, madali lang dapat sa inyo to. Ano yung dalawang values ng R dyan? Okay. So, siguro yung iba na sasabihin is positive 2 at positive 3. So, medyo linawin lang natin to. May mga nagkakamaling estudyante. Yung positive 2 at positive 3 ay para sa factors, hindi pa yun yung roots. Ang root is kapag transpose ko yung 2 sa kabilang side at 3. Yan dapat. So, medyo mag-ingat kayo. Pwede nyo rin gamitin quadratic formula. Back to topic. Kapag na-solve ko na yung roots, nakuha ko na yung r. Step 3. Substitute. Yung r1, ano mangyayari? Papalitan ko ng negative 2. At yung r2, negative 3. At yan na yung sagot. Yan na yung general solution doon sa given. Yung pair of solutions is actually y is equal to c1 to t at y equals to c2 e raised to negative 3t. Pinagsama ko na lang sila kasi yun naman yung pinaka-ending. Although pwede silang sulat na magkahiwalay. Tanungin prof nyo kung anong setup ang gusto niya. Usually ganito naman eh. Tanong ni tropa kung ganun lang, yes. Ganun lang kasimple. Once na na-meet mo yung kondisyon, lalo na kapag constant ang coefficient, direct substitution lang. Actually, masasama rin siya sa 3 steps. Una, convert. Solve for r, kunin na roots. Substitute. Deal, tapos. Okay? Okay. Doon naman tayo sa susunod. Comment down lang kung may katanungan. Doon naman tayo sa pangalawa. Sa repeated real roots. Paano naman sa kanya? Pagdating naman sa repeated real roots, ang makukuha mo ditong root is isa, or rather, magkaparehas. Tulad na lang ng r squared plus 4r plus 4, ang root niya ay parehas na negative 2.
At yung r squared minus 6r plus 9, ang root niya is 3. Kapag itong nakuha mo ay repeated, or rather, if yung differential equation is repeating yung roots, ang gagamitin mong formula para sa kanyang general solution is this. Halos kamukha lang nung distinct roots. Dumagdag lang yung variable t. Obviously, yung r, magkaparehas. Isa lang nga yung root technically speaking. Ngayon, subukan natin i-solve para mas maintindihan. So kung kunin yung solution ng y double prime plus 4y prime plus 4y equal to 0. Pero, simple lang naman yung steps, diba? Ang steps ay, ano ulit tatlong steps? Tama? Substitute, or rather, convert, substitute, solve for r, then substitute. Kung gano'n lang kasimple ang steps, gusto ko kayo muna. Tahimik muna saglit, subukan nyo i-solve on your own bago ko pakita yung solution. Tignan natin kung magkapares tayo. I'll give you 30 seconds o kaya pause ng video. Tahimik muna ako saglit. Na-solve na ba? Sabi ko 30 seconds no, pero pause nyo na lang yung video. If hinintay nyo ako, solve na natin. Unang tanong, na-fit ba siya sa form na second order linear homogeneous at constant ba ang kanyang coefficients? Yes na yes. So pwede tayo mag-proceed sa tatlong step. Ano step 1? Tama. Palitan muna siya sa kanyang auxiliary form, which is, tama, r squared plus 4r plus 4. Next, anong sunod na step? Tama. Kunin ko yung roots, solve for r. Ano yung roots? Tama. Ang r plus 2 yung factor. Yung root niya, si negative 2. Itatranspose ko pa siya sa kabila. Paki-review yung algebra, if nakalimutan. At once na nakuha ko na yung root, tama, kailangan ko na lang mag-substitute. So, ito yung equation. Ano yung value ng r natin? Doon sa exponent r. Ano magiging bagong value niya? Tama. Negative 2. And, yun ang sagot. Yes, napakasimple lang ng pag-solve ng ganitong equations. Si tropa nakangiti na. Basic. Okay. Kung may katanungan, comment down below. If wala, doon na tayo sa pangatlo. Ako nga pala, singit ko lang, if nakalimutan, pwede lang siya sa second order linear homogeneous at dapat constant ang coefficients. Emphasize ko lang yun. If hindi constant ang coefficient, hindi to pwede. May ibang gagawin. Okay? Balik tayo sa slide. Doon na tayo sa pangatlo, complex roots. Pagdating naman sa complex roots, ito naman yung quadratic equations na kung saan may imaginary number. Tulad nitong sa baba, r squared plus 4r plus 5, ang root niya ay negative 2, positive negative I, at yung isa naman is negative 1, positive negative I. So, obviously may imaginary number. At reveal lang tayo ha, ano yung value ng I o yung imaginary number? Tama, it's square root of negative 1. So, pag naka-encounter daw kayo ng auxiliary equation na may complex roots, ang gagamitin yung formula para sa kanyang general solution is this. Mas mahaba, no? May sine at cosine na. Unfortunately, yun yan. Kung papasin nyo, walang r sa solution. It's more on, ang bago dito is yung alpha na exponent at si beta na angles. Pakita ko sa sample para mas maintindihan. Ito, gusto kong solve ang equation na y double prime plus 4y prime plus 7y equal to 0. Unang form, constant naman ng coefficients, so pwede mag-proceed sa steps. First step, convert siya sa auxiliary form. Ano yung kanyang auxiliary form? Kung nakikinig ka, sabihin mo nga sa akin sa screen, ano yung dapat nasa lalabas dito? Tama. It's r squared plus 4r plus 7. Ano next step? Tama. Solve for r. At this point, medyo mahirap na mag-isip ng number para makuha yung value roots ito. Medyo mahirap kasi nga imaginary siya eh. So, ang pinaka-sure way na solution, pinaka-sure way na paraan para malaman natin yung root is gamitin natin yung
Kaya ko pa sinasabing quadratic equation. Review nga tayo. Ano ilalagay ko dapat kay B? Tama, yung coefficient na katabi ng R, which is si 4. Tapos ano yung kay A? Tama, yung coefficient ni R squared, which is 1, at si 7 naman si C. Palitan ko to. Now, isolve ko lang muna na sa loob ng quadratic, rather ng square root. So, pag sinolve ko to, balik ko lang, 4 squared, makakuha ko negative 12, at wala talagang square root ang negative 12. Papasok na tayo sa imaginary line, which is ganito mangyayari. So, kung nakalimutan nyo na mag-simplify ng mga irrational or rather ng mga ganito klase equations, paka-review na lang. Pero bigay ko yung summary. So basically, kung gusto ko ma-solve ito na sa loob ng square root na negative 12, mag-isip ako ng dalawang number na kung saan pag pinag-multiply, makukuha pa rin yung negative 12. In this case, si 4 siya kasi negative 3. Ang good news, since positive si 4, pwede kong kunin yung square root niya. Ano ang square root ng 4? Tama. Positive negative 2. At pwede ko i-factor yung 2 sa numerator. Factorable yung 2 dito. Kaya nilabas ko, kaya yung negative 4, naging negative 2 na lang. At nawala yung 2 sa tabi ng radical sign. At may makakancel. So matitira, I see negative 2, positive negative square root of negative 3. At yun yung gagamitin natin para sa pagkuha ng alpha at ng beta. May tanong si tropa. Oo nga no, bigla ko na lang pinasitive yung 3. Paano siya naging positive? So yung iba siguro na gets na, paliwanag ko lang sa nahirapan. Let's zoom in. So ito yung natira doon sa sinimplify form. Emphasis ko lang, sa pag-solve ng complex roots, kailangan simplified na simplified siya. Tulad na nakikita nyo sa screen, hanggat maaari. Ngayon, focus ako dun sa square root of negative 3. Pwede ko siyang i-rewrite ulit ng 3 times square root of negative 1. At law of exponents, pwede ko silang paghiwalayin. Law of exponent yan. At ano ulit ang square root of negative 1, ibang form? Tama, yun yung sinabi ko kanina. Si I. At ito yung nangyari. Negative 2, positive negative square root of 3, I. Kaya naging positive si square root of 3. Ngayon, hindi ko pala nabanggit, ito yung forms ng alpha at ng beta. Yung walang radical, ang mapupunta kay alpha. Yung may radical, ang mapupunta kay beta. O rather yung katabi ng imaginary number, yung mapupunta kay beta. Saka mo sila isa-substitute. O, guess the tropa. Ayusin ko lang. Substitute natin. Ito yung equation. Papalitan ko si alpha. Papalitan ko si beta. And I'll get this. Okay? Medyo mas mahaba lang pagdating sa complex roots. Pero, algebra lang siya. Pwedeng reviewin na lang yung pag-simplify na radicals. Or comment down below kung gusto niyo na video tungkol doon. Pero, bukod doon, yan ang sagot. Dali lang. Konting practice lang. At dito na nagtatapos yung ating video. Summarize lang natin. Basically, kapag second order, homogeneous linear equation at constant ang coefficients, pwede siya i-convert sa kanyang auxiliary form. Ginawa yun para mas madali ang solving. Kukunin ko lang yung roots at isa-substitute ko sila. Kapag distinctive roots, ito yung solution. Sa repeated, ito naman. At sa complex, yung medyo mahaba. Pero simple lang, di ba? It's more on practice. May tanong si tropa. Oo nga no? Bakit nga ba kailangan natin pag-aralan ang mga solutions for second order? Para saan ba sila? Teka, hindi ko ba nabanggit kanina yan? Ay, hindi ba? Sige. Yun muna yung paliwanag ko sa next video natin. Para saan ba to? At oo nga pala, nagpasolve ako agad. So, ngayon pahinga muna tayo. Pahinga ka muna. If ready ka na, dun ka na sa next video natin. Or kung ayaw mo, gusto mo laplas agad, dun sa next video. Okay? Okay. So, stop ko muna to. Hinga na malalim. See you on the next video. Bye-bye!